Good morning mga minamahal. Good morning mga palangga, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli, narito na naman tayo sa ating Exercise for Christ. Magandang umaga. Mayong buntag. Good morning. In our Exercise for Christ. Magandang umaga po. Muli, bago tayo mag-umpisa sa ating Exercise for Christ, magbabasa po muna tayo ng Biblia. Kukunin po natin, mga minamahal, mga palangga. At magpasalamat tayo na medyo maaraw ngayon, ngunit ang ibang bahagi ng kalangitan ay madilim. At ipakita po natin, yan po ang eastern side. At ito naman po ang southern side. Madilim dito sa bandang habagatan. Yun naman po ay bandang Kanluran sa western side. At ito naman po ang northern side. So at iyon ang eastern side. Iyan. Although maliwanag ang araw, ngunit sa ilang bahagi ng bansa ay talagang makulimlim dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So habang hindi pa umuulan ay magbasa muna tayo ng Biblia para tayo ay makapag-exercise for Christ. Ang ating babasahin sa ngayon, mga minamahal, ang nasa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 47 hanggang 50. Ito po ay tungkol sa talinghaga ng lambat. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sarsaring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maniningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 47 hanggang 50, ang talinghaga tungkol sa lambat. So ito ngayon ang ating tatalakayin, mga minamahal. Inihambing ng Panginoong Jesucristo nang siya ay nangaral sa mga Hudyo na ito rin naman ay applicable rin sa ating panahon, na ang paghari daw ng Diyos ay katulad ng isang malalaking lambat. Ang malaking lambat ay inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Yan po sa versikulo 47. Pagdating po sa versikulo 48, nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. So, nung marami na raw nahuli ang mga lambat at napuno na ito, ay hinila ito sa pampang o kaya sa baybayin. At
Ang mga isda ay pinili at pinagbukod-bukod. Ang mabubuti, ibinukod nila sa mga sisidlan, ang mga mabubuting isda. Ngunit, ang mga walang kwintang isda ay itinapon. So, ang paliwanag nito ng Panginoon Kristo ay gayon din daw ang mangyari sa katapusan ng daigdig. Ito po ay ang pagbabalik ng Panginoon Kristo. Ngunit bago magtapos ang daigdig, ay darating siya upang ihiwalay ang mga makasalanan. Sa mga banal. Nakatulad ng nahuling isda doon sa malaking lambat, ang mga banal, iyon po ang mabubuting isda. At ang mga walang kwinta, iyon po ang mga makakasalanan na mga tao. So, ang mga tao ay nihambing sa mga nahuling isda. Ang mga mabubuting tao ay tinipon, inihiwalay sila sa mga makasalanan. Ang mga mabuting tao ay yung namuhay sa kabanalan. At yun namang mga masasama ay tinipon ng mga anghel at inihagis sa malaking dagat-dagatang nagliliyab na apoy. Iyon po ang impyerno. At dooy mananangis sila at manggagalit ang kanilang ngipin. So ito mga minamahal ay panahon na ito ng pagdating ng Judgment Day. Ngunit sa ating kapanahonan ngayon na kung ang kaharian ng Diyos ay katulad ng lambat at inihagis at nakahuli ng mga isda, hinila sa pampang o sa baybayin at tinipon ang mga mabubuting isda, nilagay sa sisidlan, at ang mga walang kwinta ay itinapon, na ibig sabihin sa ating panahon ngayon ay kung ang mga tao ay katulad ng isda, ay tayo ngayon ay mga lumalangoy, na katulad ng isda, lumalangoy doon sa karagatan, tayo naman ay lumalangoy din sa kasalukuyang panahon na katulad ng mga isda. Dahil ang karagatan, simbolo po yan ng mga bansa at ng mga tao. So kasalukuyan po ay tayo ay lumalangoy. Ngunit darating ang panahon sa katapusan na bago dumating ang Panginoon Kristo na sa ngayon ay unti-unti nang binubukod ang mga mabubuti o mga tao na namuhay sa kabanalan at ang mga masama na namuhay sa kasalanan. Upang pagdating ng panahon ay titipunin ng mga anghel ng Panginoon Kristo ang mga kanya. At sila'y ibukod upang dadalhin sa kaharian ng Diyos. At yun namang mga tao na mga makasalanan ay titipunin upang maiwanan dito sa daigdig na siyang magiging impyerno. So ganyan ang mangyari mga minamahal bago magwakas ang daigdig. Darating muna ang Panginoon Kristo upang maghatol. Iyan na po ang panahon ng Judgment Day. So habang tayo kasalukuyan ay namumuhay, na ibig sabihin ay kasalukuyan tayong lumalangoy. Naglalangoyan tayo sa karagatan ng buhay na kung saan ang mga tao ay nanatili sila na katulad ng mga isda. Ang mabubuting mga isda ay nanatili sa kanilang pagiging mabuti at ang kanilang mga lahi
ay nanatili sa pakikinig ng salita ng Diyos at ipinamumuhay ang salita ng Diyos at sila ay namumuhay sa kabanalan. Ngunit ang mga masasamang tao naman ng mga makasalanan, iyon ay kanilang nilalanguyan upang pagdating ng malaking lambat na siyang huhulihin na ang mga tao at titipunin, ay ibubukod ang mga mabubuti na namuhay sa kabanalan at ang mga banal ay dadalhin sa kalangitan. At ang mga masasama at walang kwintang isda na lumalangoy sa kasalanan, iyan ang mga taong ibukod at ihagis sa lumalagablab na dagat-dagatang apoy. So mga minamahal, habang hindi pa dumarating ang Panginoon Kristo, ay tayo ay kasalukuyan na namumuhay sa mundong ito. Ngunit tandaan natin na ang pagdating ng Panginoon Kristo ay walang nakaalam sa araw at oras ng kanyang pagdating. Anytime Jesus Christ will come. Kailangan po magbantay tayo at kailangan nating pag-ingatan ang ating buhay sa mundong ito dahil ibig ng Diyos na tayo ay mamuhay na sagana, na nasa kalusugan ang ating espiritu, kaluluwa at katawan. So, upang ma-maintain natin ang ating kabutihan at kalusugan ng ating kaluluwa at katawan, tayo'y palaging mag-exercise for Christ. So, mga minamahal, tayo muna ay kunting jogging, mga minamahal, habang hindi pa dumarating ang ulan dahil dumidilim na ang himpapawid. So, kailangan pag-ibayuhin natin ang ating pag-exercise for Christ. Kunting jogging, yung kaya lang ng katawan, mga minamahal. Dahil sa, alam naman natin, katulad ko, sa awa ng Panginoong Diyos, I am already 71 years old. At itong dekada na po. At 1 taon ang aking edad na kasalukuyan. So, tayo ay mag-exercise for Christ para sa kalusugan ng ating kaluluwa at ng ating pangatawan. In Jesus' name, praise God, hallelujah. Tayo ay mag-jumping jack muna dahil medyo gumaganda na ang init at alab ng ating katawan. So, pwede na tayong mag-jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thanks, Lord. Purihin ka, O Lord Jesus, magpahanggang kailanman. Praise God, hallelujah. Tayo'y mag-inhale, exhale. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thanks, Lord. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Amen and amen. In Jesus' name, God bless mga palangga, mga minamahal, Luzon, Visayas, at Mindanao. Purihin ang Diyos.